Hello, good afternoon everyone. I'm Vanessa Alampayan, and for today I would like to discuss with you the constructing three-dimensional map. Ano nga ba ang three-dimensional map? Ito ay una ay ang model communities, isang proyekto na nagbibigay daan sa mga estudyante na matutunan ang tungkol sa kanilang komunidad na magsanay ng mga pangunahing kasanayan sa pagbabasa ng mapa. Ito ay ang halimbawa. Ito ang halimbawa ng community map. Dito mo makikita ang halimbawa o larawan kung saan mo makikita ang isang lugar. Halimbawa, sa kaliwa ay ang hospital at saka ang mga shop. Sa kanan naman na bahagi, dito mo makikita ang isang paaralan, palaruan at barangay. Dito mo rin makikita ang mga ambulansya, ang mga punong kahoy at iba pa. Ang susunod naman ay ang story map. Yung story map ay isang aklat. Ito ay isang perpektong halimbawa ng magkasunod-sunod na at madaling mailalarawan ng mga bata. Halimbawa, ito ay isang halimbawa ng story map. Dito mo ipaliwanag sa kanila kung ano nga ba ang pamagat o title ng isang aklat. Meron din itong author, simula ng storya at saka mga karakter, kung sino ang mga tauhan sa isang aklat at ang simula ng isang storya at hanggang katapusan. Kung meron ka nitong larawan, mas madali mo itong maipaliwanag sa iyong mga estudyante. Ang susunod naman ay ang mental map. Ang mental map ay isang mabisang paraan upang maalala ng iyong mga estudyante kung ang maraming impormasyon tungkol sa iba't ibang aspekto sa ibabaw ng mundo. Ito ay isang guhit na nagrepresent sa kaalaman ng isang tao tungkol sa lokasyon at katangian ng iba't ibang lugar sa mundo. Ito ay isang halimbawa na larawan ng mental map. Sa iyong isip, ito ay kung ano nga ba ang mga benepisyo, mga productive na nagaganap sa iyong sarili. Ito ay may creativity ba, or ikaw ba ay may mga nagawang mga bago? Ito ay bago mo pa lang siya gawin, meron ka ng mga nasa isip kung ano ang yung gagawin. Ang susunod naman ay ang map games. Ang map games naman ay isang mabisang paraan upang ang map games naman isang context para mas maging masaya ang pagtuturo ng isang guro para sa kanya mga estudyante. Halimbawa ay ang ganitong larawan. Dito mo makikita kung paano nagsimula hanggang sa matapos ang isang laro, katulad ng paano mo simulan ang isang laro hanggang sa magawa mo ang isang task para
if ever na masimulan mo at tuloy-tuloy, sa katapusan ng isang task, ikaw ay may premyo. Then, susunod is ang refining map skills. Ano nga ba ang mga ito? Halimbawa is ang map symbols. Ang map symbols, ito ay higit pa sa isang paaralan. Simbolong madaling makita araw-araw. Ito ay madaling i-display sa bulletin board at iba pang makikita mo sa iba't ibang bahagi ng inyong mga lugar. Dito mo makikita o dito mo ipapakita sa mga bata kung ano nga ba ang mga simbolong ito. Halimbawa, itong nasa una, ito ay isang airplane. Saan mo ba makikita ang airplane? Doon sa himpapawid. Ito naman, ang sa susunod sa baba is ang cross. Ang cross, makikita mo ito sa isang ospital. Dito mo malalaman kung ito bang isang building na ito ay isang ospital o paaralan dahil sa pamamagitan ng isang sign. Ang susunod naman, ito ay ang katabi ng airplane is ang gas sign. Dito mo makikita na ikaw ay magpapagasolina o makikita mo kung saan ka magpapagasolina. Ang ito sa baba naman, ito ay ang parang tao na nakaupo. Ito ay isang larawan na halimbawa ng isang disabled person o ito yung mga hindi makakalakad or parang dito yun palagi mo itong nakikita sa comfort room. Nakalagay doon na yung mga may kapansanan is doon sila nagbabanyo. And ito ding isa is ang pork and knife. Ito ay sign din na doon mo makikita ang mga ginagamit na mga pork, spoon. Doon mo makikita yon sa food chain kung saan kayo kumakain. Ang susunod naman is ang direction. Ang pinakamabisang paraan upang madaling makita ang isang direksyon. Dalhin ang mga bata sa labas. Halimbawa, dalhin mo ang mga bata sa labas at saka magbigay ka ng isang kompas para hanapin ang isang direksyon. Dito mo mabahagi sa mga bata kung sa isang kompas kung saan nga ba ang isang hilaga, timog, silangan, kanluran, or northwest, south, and east. Dito mo ibigay mo sa kanila at ibahagi mo sa kanila kung paano ito gagamitin para alam nila kung saan silang lokasyon sa ngayon. Then, susunod is ang skill. Ang map skill ay ang ideal skill gives children sheet of paper and dimensional constructions to construct their own maps. Dito, ito ay isang halimbawa, bigyan mo sila ng isang papel. Pagguhitan mo sa kanila at saka i-locate kung saan nakalagay ang example sa kanilang lugar. Bigyan mo sila ng isang papel, ipa-drawing mo sa kanila kung saan ang kanilang bahay start from sa paaralan to their home. Then next one is using globe. Children gain experience with map and appreciate context. It's fun for the child. It's fun to challenge them game types of activities. Mga halimbawa nito is magdala ka ng isang globe at ipaturo mo sa kanila kung nasaan ang Pilipinas o nasaan ang iba't ibang parte ng isang lugar tulad ng China, ng Europe, kung saan ito, or ipakita mo sa kanila ang mapa ng Pilipinas. Ipaturo mo sa kanila
kung saan ang bahagi ng Luzon, Visayas, Mindanao, para mayroon silang kaalaman kung ano nga bang parte ng Pilipinas ang meron tayo. At sa ngayon, ito muna hanggang dito lang muna ako, at maraming salamat sa maraming salamat sa inyo. Sana ay mayroon kayong kaalaman na natutunan sa binabahagi kong talakayan sa araw na ito. Maraming salamat and God bless all.